Nako, breaking news, Congressman Puno, tila yata bumaliktad na, no? Pinutakte po sa comment section na sinasabi, tila pinoprotekta niya na si Sara ngayon at tila siya sabi, magdi-DDS na. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo magpapalata na medyo kumakampi na kayo kay Sara. Di ko naman sinasabi kumakampi siya kay Sara, no? Pero ang payo ko sa mga politiko, huwag kayong papalata kakampi kayo kay Sara. Bakit? Pagkakamala kayong DDS. Dahil yung mga bangag vloggers, yung mga napaparanoid dyan, lahat ng kakampib, DDS. Imagine yung Japanese na gustong palayaan si Duterte dahil 80 years old na. May sabi, mukha daw na uto ng DDS yun. Baka daw may kapit daw. Di ba, yun ang utak ng mga yan. Sinasabi nila, ang DDS daw, ganyan ang utak, sila mas malala. Bakit? Ang DDS, ang utak, pangmalawakan. Panglahatan, pwede sa kwela, pwede sa joke, pwede sa bastusan, pwede saan, hindi pa imbabaw, sabi niya. Hindi katulad nila, ay ayoko niyan, ay bastos yan, igalang natin ng ganyan. Pero si Sara binabastos nila. Di ba? Sabi niya ay mapagpaimbabaw. Di ba? Ngayon ito, dito siya sabi, yung tonohan nyo itong si Congressman Puno, dito mukha yatang kakalas na ang NUP, dito sa House Majority Block, itong grupong ito, no? Pakinggan nyo at tonohan nyo, bosesan nyo, tignan nyo yung sinasabi niya, ibang-iba na sila. Bakit? March na 2026. Malapit sa 2027. Pag 2027, almost wala na. Ang bilis na ng panahon sa 2028. Huli na. Ika nga, huli na kapag ikaw ay nagpahuli ng pahayag. Ikaw, babagal-bagal ka sa panahon ngayon, itong March. Pagdating ng Ber, kain na yan. Dapat magpahayag ka na kung kanino ka ba talaga. Kay Sara ka? Kung gano'n ka? Sumiswing-swing na ba? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating ng 2026, mga December, mga Bermans, andyan na yan. Magsisimula ng mahal nila taong bayan. Kuno, mahal kuno. Tandaan niyo yung mga mukha ng mga yan. Hindi nila mahal taong bayan. Mahal nila sarili nila, tandaan niyo yan. Ito, painggan natin itong, hindi ko alam kung estratehiya ba nila to, pero may naramdaman ako sa kanyang something na parang sarcastic na hindi mo malaman kung ano plano. No, ito, pakinggan niyo po, itong si Congressman Puno, mukha yatang kakalas na sa House of Majority Block. Majority, tama. Nabantayan namin, So again, number one, in the hearings that will come up, we hope that they will confine themselves to the complaints that have been judged as substantive. Sana walang bago, no? Kasi parang kumbaga pupuslitin nila yung ibang mga issues na wala naman dun sa original. Hindi ko alam kung galit siya kay Boji D o tampo siya o ayaw niya talaga si Boji D. Sabi niya mahina ba bigayan? Sabi ng iba. Complaints. And there are only 3 complaints that I think we are seeing. Number 1 is the grave threats. Number 2 is the intelligence funds, no? And Madriaga. The third one is yung kay Madriaga, no? Na namimigay siya ng pera. Okay, grave threats. It was already studied in the NBI. The issue of grave threats is whether it was really a threat or not. So just for your background, di ba? Kasi a grave threat needs to be, real danger, etc., etc. Ngayon, ang depensa ng Vice President is conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din itong mga to. So parang kumbaga, kung matapos yung mundo, itatapon kita sa impyerno. Hindi naman matatapos yung mundo, so that is not a real threat. Yan ang legal, in simple terms. If the condition that you are citing is not something that's likely to happen, then the threat is not really a threat. Yan ang kuwan. So, kami ang position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Baka daw hindi threat yun. Nag-iba tono. Gumanda tono. Parang gitara na pinatono mo sa magaling. Mukhang gumanda tono nyo po, Sir Puno. Natutuwa kami sa inyo yan. Lumipat ka na sa DDS niyan, pagka ganyan. Kasi nagiging makatwiran na yung salita mo Hindi totoo, di ba? Yung conditional yung niya, wala naman siya sabi, papatay niya si BBM Kung sakaling mapano siya. Kasi siguro, hindi nyo inalam, bakit? Hindi nyo ba iniisip si Sara, baka may tinanggap din na threat? Hindi nyo ba inalam? Ang inaalam nyo lang yung kay BBM, alamin nyo rin kay Sara, hindi porket galit kayo, di ba?
Eto, medyo nangangatwira na. Medyo, kayo, ano natutunuhan nyo sa kanya? Kayo magusga, ano natutunuhan nyo? Bumabaliktad? Sarcastic? May plano silang kakaiba? Labang kay BP? Kayo. Ako para sa akin, parang medyo may pagka-sarcastic na parang medyo swing na. 2028 na. Eh kasi hindi naman siya papatayin eh. Di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. So, yung kanya was a conditional threat. Therefore, because the condition is impossible, not a real threat. Unless, they can show that condition notwithstanding, ginagawa niya talaga yun at may plano talagang patayin na. Di ba? Yung mga sinabi niyang papatayin nila. So, that's one. Number two is the issue. Dito kasi pinupunto rito ni Punok na parang mahina ang ebidensya. Kailangan lakasan. Kaya nga hindi namin malaman sa kanya kung kumakampi na to o hindi. Of this Mr. Madriaga, no? Tinitignan ko dito kung ano ba siya, no? I mean, kasi sabi na dito, inutusan siya ni Congressman Goles to provide security and political advice to Mayor Rodrigo Duterte then, no? So tinitignan ko, hindi ko alam ano ba rangko nito, parang hindi nakalagay eh. Sabi lang niya na nag-aral siya ng law at saka lumagpak siya. Pero ang main thing ngayon is I think nakakulong yan eh, di ba? Okay, ako naging DILG secretary ko na maraming taon, ano? At siyempre yung kung saan siya ngayon nakakulong, sa Bikutan yata ito eh. No, napuntahan ko yung preso na yan na maraming beses. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa Bikutan, kahit sabihin sa iyo na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. Kuha nyo. Totoo yan. Pag sinabing puti, dapat pag sinabi, kahit puti yung damit mo, pag sinabi sa kulungan, itim-itim yan. Iitim ka dapat yan. Kuha nyo punto. No, sa madaling sabi, you have been deprived of liberty nga eh. Di ba? Liberty on anything. Liberty to move, liberty to go out of that place, and even liberty to talk. Bawal sigawan yung gwardiya, bawal magmura sa kung hindi mo dapat murahin, di ba? So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, ito si Roland Abogado, dapat, pag-isipan natin talaga bang tama yan kasi baka maulit na naman yung nangyari kay Secretary Laila de Lima, di ba? Na lahat ng mga testigo sa kanya mga nasa kulungan eh. Ano nangyari? 6 na kaso yata yun, tapos dahan-dahan nawawala yung testigo. Nung nagbabago yung warden, nagbabago rin yung testimony, ganyan. So, ibig sabihin dito ni Congressman Puno, ang paniniwala niya kasi kay De Lima, ispeke lahat yung mga tumistigo. So baka ang dalawa ang hinala ko dito, baka mangyari sa kanila yon dito kay Madriaga. Hindi niya sinasabing peke si Madriaga, pero baka ganoon ang mangyari. Na peke si Madriaga, humina ang ebidensya. Hindi mo nga malaman ito ngayon kung kakampi to o hindi. Hindi mo malaman kung may tampo kay Boji D. Ano ba sir, diretso mo na kami. Nalilito kami sa iyo eh. Nahuhulaan namin kung ano gusto mo eh. Hindi namin mahulaan kung ano gusto mo eh. Di ba? Kasi ang sinasabi niya dito, baka mangyari katulad na kay De Lima. Alam naman natin nangyari kay De Lima, di ba? Ang paniniwala niya na tumistigo yung mga nakakulok. Na siguro napag-utusan lang. Baka ganoon din si Madriaga ngayon. Napag-utusan lang din. No? Kung ano sabihin kay Madriaga, susunod kasi nakakulong. Kaya nga sabi niya, pag ang buwan doon itim, itim talaga ang buwan doon pag nakakulong ka. So, ibig sabihin mo ba? Ano ba ibig mo sabihin, Sir Puno? Kung Puno, ibig nyo palang sabihin, si Madriaga is may possible. Hindi ko sinabing hindi may possible lang na piniprema si Sara nilalaglag o may possible na si Sara hindi mabisang ebidensya para lumalabas parang medyo sumiswing ka na kay Sara. Hindi, yun ang tingin ko, konti lang, nararamdaman ko. Anong point? Dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito nangyari, kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya. Na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Di ba? Marami akong nakikitang problema dyan. Hindi ko na lang isa-isahin kasi
doon na lang sa hearing, ano, baka puntahan namin ng hearing at siguro tanungin din namin siya. O ngayon, nagkakontra-kontra na sila. Hindi malaman kung anong gagawin. Hindi, totoo lang. Away-away na ata to eh. Hindi na malaman eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Gusto yata nito ni Congressman Puno, pagtibayin lahat ng ebidensya dapat. Na huwag kayo basa-basa padalos-dalos. Kasi o nga naman sir, o nga naman, pag padalos-dalos kayo at magkamali kayo kay Sara, di nyo napakulong yan. At di nyo matanggal yan. Pananagutin kayo ni Sara. Sa anong paraan kayo pananagutin? Sa mga maling paraan na ginagamit nyo. Na kung hindi mapatunayan niya. Kung hindi matibay ang ebidensya ni Sara, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan. Ng sino man niya sa inyo. So, ibig sabihin, makikita yan pag si Sara nakaupo na. Babalikan kayo sa maayos na tamang proseso ng batas. Hindi ba? Bagay na mangyari, kaya ayusin nyo ngayon. Yan ang nakikita ko ngayon. O hindi ko na alam, ba't mo sinasabi yan sa harap namin? Dapat sikreto yan. Kasi matutunugan kayo. Maka-counter kayo. Yeah? Hindi ko alam ba't sinasabi mo yan. Inialaban namin, parang sumiswing-swing na kayo. Bumabalitad na ba? Kasi maraming inconsistencies, no? At bottom line, Marami daw inconsistency. Kayo na humusga. dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung pertaining to the period when Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance. Para dito pitatanggol niya si Sara. Para lang sorry ako lang medyo parang niyang pitatanggol si Sara. Pero hindi naman totally yun. Kaya nga mas maganda, ano ba talaga? Rectay mo na kami. Ayaw mo ba kay Boji D sa panunungkulan niya dyan? Must be limited to the period when she was Vice Kasi ang President. isang politiko pala tampo, kahit kalaban niya yung kalaban niya kakampi siya para lang dun sa politikong pinagtampuan niya Kasi ba't mo siya impeach for when she was mayor? Hindi naman impeachment ang mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, yung nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, unang-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag. Para lumalabas kay Congressman Puno, para lumalabo na. Sir, wag mo nang palabuin, sir. Gustong-gusto nila mawala si Sara Wag naman kayo palabuin yung mga ebidensya. Kayo naman, makisama naman kayo. Bakit nang gusto palapasin naman yan Dinagay niya yung kotse. Dinagay sa kotse. Dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos nawala yung kotse. Kinabukasan nakita niya minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse. Baka, tignan niyo rin yung kanyang affidavit. Huwag na ako, no? Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan And, para mga tono ng pananalita paputok na naman yan. Kasi tama naman to si Puno Kung ako sa iyo, Mr. Congressman, medyo sumuwing ka na. Bakit? Kung nararamdaman mo hindi na tama yan, sige, maki Romualdez ka, maki Sandro ka, maki BBM ka, walang problema. Pero ipaglaban mo dito yung tama, sir. Sir, mag-sweep ka na. Tsaka kung ako sa iyo, payo ko lang sa iyo hindi to labanan kung saan matanggal nyo si Sara. May nakaplano dyan, may nakatakda dyan kung talaga makatanggal si Sara, makatanggal. Pero kung ayaw talaga ng Panginoon na matanggal si Sara, kahit anong gawin nyo, sir, hindi makatanggal yan. Kaya, na kayo, medyo, mag-isip-isip na kayo na, ano ba, ito bang ebidensya kay Sara, malakas ba to? O gawa-gawa lang ng mga kasamahan ko, o ni sino man? Mag-swing na kayo. Kasi baka lumabas niyan, makaupo si Sara at mapatunayan mali lahat kayo, babalikan kayo ng batas. Di ba? Kung ngayon, gawin nyo lang, manahimik na lang kayo, gawin nyo yung tama, manindigan kayo sa tama. Hindi naman kayo kakampi kay Sara Hindi nyo naman kahihiyan yun na kami kakampi kay Sara. Hindi, kalaban nyo pa rin si Sara, okay, sa politika. Pero gawin nyo yung tama. Di ba? Yun na kasi yung tama Di ba? Hindi maganda na focus tayo dito sa mga ganyan na dami natin problema tapos hindi naman pala totoo. Yan hindi pala totoo. Yung pangatlo, yung intelligence funds, no? Alam nyo, parang kinokontra niya na kay Madriaga, medyo kinontra na niya. Etong intelligence fund, yung confidential fund, medyo kinokontra niya na. Di ba? Yung kay kanina, yung kay ano yung unang sinabi niya kanina, na medyo kontra din siya. Di ba? Kay Madriaga, itong confidential funds. Ano yung isa na una kanina? Ha?
sa DILG, may intelligence funds kami doon, no? So, Congressman Franz Kumaren. Yeah, well, confidential intelligence is the same, eh. The liquidation of confidential and intelligence funds is the same. There's no distinction. Intelligence lang ginagamit sa military, confidential ginagamit sa civilian organizations. Tama. Okay? Because we don't have intelligence officers. Pero we have confidential operations also. For example, PNP may intelligence fund. Kuminsan, yung mga cabinet members like DILG, meron confidential funds. Office of the President has confidential funds, for example. So, walang diferensya yan except sa gumagamit at saka yung liquidation pareho. Ngayon, sa nakakala ko kasi sa liquidation yan, number one, there are only two things that are required, no, in the liquidation of those funds. Number one, the project title. Title, not even kung ano what's about, title. Project Taurus, Project Scorpio, Project Pumaren. Hindi, bawal pa nga yun, pagpangalan eh. So, you just put in a project title and the officer in charge, no? The action officer for that project. Period. Bawal maglagay ng anything else, no? Bawal maglagay ng resibo, bawal maglagay ng kontrata, bawal mo. Bakit? Tignan natin, no? Kung halimbawa, witness protection, may confidential fund siya. Okay? Witness protection, pag liquidate mo yan, pag linagay mo yung pangalan ng witness, at linagay mo kung saan mo linagay siya dahil meron kang lease agreement. Kasi nagsasalta sila about lease agreements eh. Di ba? Bawal maglagay ng lease agreement kasi it will expose the operation. No? Ngayon, ito yan eh. Kung Congress has budgeted something and this is approved by the President also by the way in the Senate, kung nag-approve ng confidential or intelligence funds, it means that a confidential or intelligence operation exists. Diba? Kasi anong papundahan mo kung wala naman nag-exist? So, if it exists, diba, then it becomes subject now to COA liquidation. Kami, kasi naririnig namin yung, nag-rent daw ng 10 bahay sa iba-ibang lugar on the same day, etc. Sa amin, ewan ko kung saan na nakuha yun, pero bawal isama yun sa liquidation. Ba't naman mag-rent ng 10 bayo si Sarah? Okay? You cannot do that in a confidential or intelligence fund liquidation. Okay? So, sa amin, dapat maghanap sila ng ebidensya na ginamit sa personal talaga. Yun. No? Parang iba na talaga tono ni Puno, no? Very good! Nagiging makatwiran ka na ngayon. Hindi ba dahil dyan natauhan ka na? O napipilitan lang po kayo dahil magto-2028 na? Tanong ko lang. Pero nagagandaan ako sa'yo eh. Pabor ako sa'yo ngayon, sir. Sir, sa'yo ako ngayon, sir. Kuha mo ako ngayon, sir. Ngayon lang, ha? Hindi ngayong araw to. Ngayong pagkakataon na to. Kuha mo ako, sir. Di ba? Kita nyo? Is competition pass. Asan ba? Totoo bang ginastos ni Sarah to sa kanyang personal? O baka naman tono niya parang lumalabas, di kasi ang intelligence funds at competition fund parang hindi ata sinasabi kung anong paggagastusan. Hindi na kailangan sabihin. Hindi na kailangan halungkatin. Kaya ngayon kay BBM, hindi na halungkat eh. Kasi pag nalungkat yun, kaya bang halungkatin yung kay BBM, yung confidential funds niya? Sabi niya, di ba, dapat hindi lang kay Sarah, pati kay BBM din. Para parehas. Kung kinapkapang ka sa mall, dapat yung kasunod ko, kapkapan mo rin. Ha? Hindi lang ako. Di ba? Ganyan, di ba? Na yung pera linabas from the bank, no, by whoever is the banded officer that's authorized. Tapos kinuha ni BP Sara, linagay niya sa bank account niya. Or ibinili niya ng kotse na nasa pangalan niya or something like that. And even that is not conclusive, ano. Pero yun ang sinasabi namin. Kasi ang feeling namin, natutulak ng gusto ito kasi hindi naman ini-explain sa public ano ba talaga ito, what is the offense and when is it an offense, di ba? Kasi kung offense talaga yan, dapat dinis-authorize ng COA yan, di ba? Kung dinis-authorize ng COA, ang remedy doon, ibabalik mo yung pera. Meron kung kinadna ko ng COA, 73 million pesos po, hindi pa ko binabalik na divisa. Okay, so the offense is hindi niya binabalik yung pera. Is that impeachable? You know? Yan ang tanong namin eh. Di ba? Okay yan eh. So, ang ano lang is, what is impeachable and what is not? Di ba? So, kung talagang may nakita yung code, dinis-allow nila, no?
Una-una, we're not allowed to look at the basis of the disallowance. Kasi nga, confidential intelligence funded. Di ba? So we take it at face value. Disauthorized ng COA. Disauthorized yan. Di ba? Pinababalik sa kanila. Kailangan nila ibalik. Di ba? Ngayon, ito bang nakuha niya, she was vice president or she was mayor? Vice President. Okay, then she has to return it. Di ba? Hindi pa po niya binabalik hanggang ngayon. Yung kung na kinag po siya 2024 pa, I guess 2023. Mm. Yung 2023. Yun, mag-focus sila doon. Yun ang tutukan nila. Di ba? Huwag tayong pumunta doon sa iba-iba. Does that constitute officer malversation kasi mali po yung pinagamitan ng po? Well, malversation is another offense. No, you have to prove malversation. And it's 73 million, so over na po dun sa plunder. Well, yeah, I agree. Pero is it malversation? Is there proof? Nakuha, yes. Is there proof? Kasi po ginamitan ng... Well, if there is proof, then that is impeachable. If there is proof, I'm taking your word for it. Yes. Ganon. Nagiging balance na siya ngayon. Nakikita ko balance na po itong taon na to. Talaga nakikita ko, medyo, hindi kita maugisan eh. Hindi ko alam kung kanino ka talaga na eh. Pero nakaganda na ako sa sinasabi niya ngayon, makatwiran na. Kesa yung ibang dyan na ibang hindi makatwiran. Yung ibang congressman dyan talagang gusto ma-impeach si Sara. Sige sir, okay, pagpatuloy mo yan. So titignan namin yon. Kung talagang there is proof of malversation, that is exactly what we were asking. Di ba? For proof that there is actual criminal activity. Kung ako kay Sara, papasalamat ako kay Puno. medyo ka naman, medyo suming ka na, sir. Medyo suming ka na, sir. Kasi alam bakit, sir? Sir, sure bull si Sara sa 2028, sir. Hindi ka naman kakampi kay Sara eh. Huwag mo lang siya kalabanin, sir, sa maling paraan. Hindi ko naman sasabing mali ang ginagawa nyo. Kung mali pala yan, nararamdaman mo na tanim ebidensya lang yan. Walang ebidensya, sir, umurong ka na. Kasi sa 2028, sir, sigurado na lahat ng mga religious, halos kay Sara, Muslim, iba pa, kay OJC, di ba? Sir, sabihin ko sa sir, malakas si Sara kahit sa anong survey. Kalye survey, o nung survey, malakas si Sara, sir. Sa mga eskwelahan, sir, malakas si Sara, sabi nila, Gen Z, Hindi, sir. Yung mga Gen Z na iba, sir, na maaangas, kay Sara, sir. Kaya kung ako sa sir, medyo umuno ka na. Umiskierda ka na sa mga yan. Kung alam mong hindi maganda patutunguhan yan. Kung mailabas nila yon, edi good. Wala akong naririnig na ganyan, sa mga committee hearings ngayon. They're talking about a lot of other things. Kung ako sila, I will focus on those things. Di ba? Para at least malinaw sa tao. Kasi kung saan-saan napupunta eh. Di ba? So, again, we will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. Tama. But if it is not, we will not. No? Balance ka na, balance ka na. Ngayon, on the basis of this mga... Plus 10 ka na sa langit, plus 10 ka na. Hindi ka tulad ng isa dyan, si Akop. Sabi ni Barsaga, nasa impyerno daw. Siya may sabi no, si Barsaga, si Kiko, Plus 10 ka na ngayon sa langit, COA na sinasabi mo, if that is true, and if COA will affirm that, that is strong evidence. Doon sila pumokus. That's been the subject of the Good Government Committee hearing po, way back kaya po, Sorry? Good Government Committee hearing po, na bring up this up. Based on the privilege. Yeah. Kanya na nga eh. Yun na nga ang ibig ko sabihin. Nag-umpisa yan kay Congressman Valeriano. No? Nagkaroon ng Quadcom, ang medyo very visible doon, si Congressman Abante, si Congressman Ako, mga NUP yan eh. No, in the hearings, di ba, that discussed the Duterte issues. Naglaga na to. Yeah, but I'm just saying that, we Laga na cannot be to. accused of cuddling the Dutertes. Grabe. No? Binunyag yata babaw ni Boji D. Ano ba talaga? Gayet ka ba kay Boji D? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado na dati tinapon na yan? Tama siya. Tama siya. Kung gagawin na matibay ang ebidensya para kay Sara. Ito sir Sensya na, ito basa ko sa iyo Ito gets kita Pag gagawin matibay para kay Sara ang ebidensya, sigurado hindi natapon ng Senado yan. Dahil sa Senado, maraming kalaban si Sara dyan sigurado. Hindi archive yan. Ngayon, kung mahina
Ay kung malakas pala, hindi tatapon ng Senado. Pero kung mahina, ay itigil na yan. Parang ganun, sir, ang dating sa akin sa iyo eh. Para lumalabas, parang kinakampihan mo si Sara, sir, sa totoo lang. Pero hindi mo naman kinakampi totally, pero lumalagay ka sa tama na. Di ba? And then the Supreme Court is also saying that, there are some things that need to be reviewed. Bakit, sir, naramdaman mo mahina talaga ebidensya? Sir, scared na. Kung nararamdaman mo, huwag niyo pilit, sir, pag mahina ebidensya. Bakit? Baka balikan kayo ng batas balang araw. Tandaan yan, sir. Yun lang ko sa sir. Pag mahina ebidensya at alam nyo, nag-iimbento na lang, yung ibang kasama nyo dyan, scared na, sir. Hindi ka na makakampi kay Sara, kalaban nyo pa rin eh. Kay BBM ka pa rin naman eh. Loyal mo pa rin eh. Umiscared ka lang, sir. Gawin mo yung tama. Yun lang yun, sir. So para sa amin, sayang yung oras kung mahina na naman yung ilagay natin doon. Tamo si Erisi, nagugustuhan ng DDS, kahit siya ay pinklawan. Kasi magaling mga tuwiran eh. Yun naman gusto ng tao eh, sir eh. Yung magpakatotoo, sir. Di ba? Yan naman natin. Sa plastic eh. Mga ibang dilawan, plastic eh. Di ba? Pare-pareho naman ang legal premises that we are all working on eh. Di ba? So, the committee should make sure that number one, it addresses the complaints, no? And proves the complaints. Number two, it has to do with the period of the impeachable person, the impeachable period. Ganun lang. Mahirap bang intindihin yun? Di ba? Ano? Issue po ng impeachment, kaya po siya na-dismiss. Hindi raw po, sabi ng Supreme Court, sir, hindi dahil sa merits of the case, kundi dahil sa impeachment. Well, tama ka. They did not discuss the merits of the case. They are not supposed to. The Supreme Court is not supposed to discuss the merits of impeachment. Di ba? Because it's Congress and the Senate. It's the Senate impeachment trial that's supposed to discuss the merits. Correct? Okay, kaya nga. So where is the disagreement? Di ba? Bakit ang lakas ng reaction na NUP will not vote if the evidence is weak? Bakit kayo ba you will vote if the evidence is weak? Siyempre hindi, di ba? So ang sinasabi lang namin, gandahan nila yung kaso. Gandahan nyo. Kasi mapapahama kayo dyan pag di nyo ginandahan yan eh. Accusing you of cutting the Duterte. Who's accusing you of cutting? So, wala na ito. So, ano na to? Iimbita tayo ng ibang issue dyan. There are people that Padring. have been unhappy with our statements, okay? So, we'll leave it at that. Ang sinasabi lang namin is, we want a strong case. Then, nalilito kami, sir eh. Tampatin mo na kami. Pati media nalilito eh. Ano ka ba talaga? Kakampi ka na ba ni Sara? Pinatatagulo mo na ba si Sara? Hindi, gusto lang na malaman, sir. Parang gano'n nangyari, sir eh. Okay? Period. But yes, Sir, the for NUP, sir. the Madriaga accusation, the impeachment complaints filed this year are almost similar to the impeachment complaints last year, which NUP, most in the NUP fully back. So, and you cite the impeachment complaints. So, Okay, it was different, But from the outsider's perspective, it would seem like you are more gung-ho on appealing to defend the vice president here. Again, there was no hearing in the 19th Congress. Okay? I was not there, but there was no hearing. What happened there was the complaint went immediately into a general voting. Okay? And based on that, the party voted with the impeachment. Okay? Wala namang ebidensya. So basically, what was the vote really then? Ibig sabihin, binubunyag mo lahat ng baho ni Boji G? Kung ano, nahihinaan ka? The vote was really to say that it was substantive and correct in form. Doon sa 100 votes of the one-third, wala pang presentation of evidence doon. Alam mo naman siguro yung process, di ba? O walang presentation of evidence doon. Ano lang? Discussed in a private. No, wait. You get the complaint, you vote on that. What is the vote there? Yung one-third vote. Na wala kayong pinag-usapan na ebidensya. The vote is form and substance. Okay? Then you send it to the Senate because you say the Senate should be the one to discuss the evidence. Yan ang nature ng action ng Congress or House of Representatives before. Okay? What's the difference then and now? Now we have hearings. Okay? When we're done with the hearings, Congress will come up with an opinion on the evidence. Tama. Iba ito. We are not backtracking.
Did we vote on substance, NUP now? Yes. All of us. We voted on substance. Diba? Who did not vote on substance? NPC did not vote on substance. The others did not vote. Kami nga lang kami lang at lakas yung pinakamaraming bumoto on substance ngayon. Check nyo. Ibig sabihin, sa party mo pinamarami. Paano kung kumalas ka na? Wala na. Basura na lahat ng impeachment. Yung ba yung gets? Hindi ko ba-gets? Di ba? Kasi, totoo naman sinasabi niya eh. Dapat malakas ang ebidensya kay Sara. Walang mangyayari pag mahina. Ibig sabihin, pag mahina, wala mapakitang ebidensya. Ibig sabihin, invento lang. Tama? Gawa-gawa lang. Tama, sir? Di ba? O bakit kami yung sinisita? Yung iba na bumoto rin last year at hindi bumoto on substance ngayon, yun ang sitahin ninyo. Di ba? Kasi kami, we are consistent. We voted on substance in the one-third vote. We voted on substance on the committee vote. Sino nag-iita? Ha? Sino ba sumisita? Ewan ko, i-research nyo. Sino ba? Sabihin mo na. Na lang na And ito, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga, hindi ko naman siya sabing kumakampi siya sa DDS kay Sara. Pero natutunugan nyo naman eh. Natutunuhan nyo naman yung mga batas-tabas ng dila niya eh. Para bang galit siya, kung may galit siya, na gusto niya, may pagka-sarcastic na may pagka hindi mo malaman kung kay Sara kay siya o nangangatwiran na talaga. Kumaga, dito sa kanyang salita, lumalabas na yung katwiran na tama talaga yung sinasabi niya. Na oo nga naman. Dapat, gagawa kayo ng ebidensya, yung malakas na. Di ba? Yung talaga matibay na. Huwag kayong gagawa na may butas. Di ba? Parang gano'n. Kasi ano mangyayari? Babalitad sila. Ay, hindi babalitad. Mababalitad kayo pagdating ng 2028, si Sara nakaupo. Baka makasuhan kayo. Kung hindi na patunayan yan. Di ba? Kaya nga payo ko sa'yo, tapatin mo na, sir, ano ba talaga ang posisyon mo? Sir, tapatin mo na. Kung nararamdaman mo, yung pekilap lahat ng ebidensya na to at tanim lang, ay, pabayaan mo na, miskiyat na ka na. Payo ko lang ha. Maraming salamat, isang matututunan at ang talakayan na to. Ingat lagi kayo. Isang makabuluhang topic na naman ang inyong napakinggan. Masustansyang pag-uusap. Salamat, maraming sa inyo. Paalam sa inyong lahat.